Part 16. Dawn. Matinis kong hiyaw nang matapos kong ayusin ang mga damit sa walk-in closet ng bago naming kwarto ni Chino dito sa apartment. Medyo malaki itong apartment na nakuha namin, at medyo kompleto na rin sa gamit. May mga idinagdag nga lang kami katulad ng mga kagamitan sa kusina na kahapon na namin binili since nandun na rin kami sa mall. Actually, isa tong condo unit na pinapa-rent ng may-ari dahil nasa ibang bansa naman sila. The monthly is pretty expensive, but the view from up here is breathtaking, and this unit is very cozy, so I know it's worth it. Plus pa yung amenities namin dito. I also need to work hard because I just can't let Chino shoulder everything. Pakiramdam ko tuloy ngayon ay talagang mag-asawa na kaming dalawa. You done? Rinig kong tanong ni Chino. Lumingon ako sa may gawi niya saka matamis na ngumiti. Yes, baby. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig nitong walk-in closet saka pinagpag ang likuran ng suot kong shorts. Wala na kaming masyadong inayos rito kundi yung mga dala na lang namin dahil ipinaayos na to ng may-ari noong nagkasundo sila ni Chino sa lahat. Naglakad ako palapit sa kanya saka mabilis na yamakap at humalik sa mga labi nito. Malapad naman siyang ngumiti sa akin saka rin yamakap. Pakiramdam ko ay ito ang simula ng panibagong buhay naming dalawa. Magkaakbay kaming naglakad tungo sa may living area at magkatabing umupo sa sofa. When are we getting married, baby? Tanong niya. Am I really the one you want to be with? Nangingiti kong tanong kahit na alam ko na ang sagot. I won't waste 4 years of my life just to get you back if I don't see my future with you. Come on, natatawa niyang pahayag. Bakit baliw na baliw ka sa akin? Pang-aasar ko. Ngumisi ito saka umiling. Ewan ko rin, aniya. But don't change the topic, baby. When are we getting married? Ulit nito at pinik pa ang inip sa tinig niya. Kapag naayos na natin ang mga requirements para sa civil wedding natin, declare ko. Napag-usapan naman na namin ang tungkol dun, leon nga lang ay wala pa talagang eksaktong araw kung kailan. And because I want to keep our wedding from everyone, we have to do it privately. Kailangan rin naming humanap ng mag-o-officiate sa kasal namin. At syempre, mahal ang babayaran kung ang preferences namin ang masusunod. Hindi naman pwedeng sa munisipyo kami magpakasal dahil na-re-elect si Tito Alejandro bilang mayor. Kaya kailangan talaga naming planuhing mabuti ito. Hindi naman rin ako pwedeng mag-file na agad ng leave sa trabaho dahil baguhan pa lang ako. Mahihirapan talaga akong lockerin ang mga requirements na kakailanganin. Okay. Iniakbay nito ang braso sa balikat ko saka ako hinayla palapit sa kanya. Halos buong maghapon ay wala kaming ginawa kundi ang mag-usap tungkol sa kung ano-ano. Hindi kami naubusan ng topic na parang ngayon lang ulit kami nagkita at nagkasama. Para bang sabik na sabik kami isa't isa. O siguro dahil alam naming pareho na hindi na namin kailangan limitahan ang bawat kilos at galaw naming dalawa. Layong malaya ko na siyang nahahalikan kapag gusto ko. Hindi na ako nahihiyang lumungkis-lingkis at maglamang sa kanya sa tuwing may isip ko dahil solo na namin ang lugar na to. Nagagawa ko na siyang hawakan at yakapin sa paraan na gusto ko. Chino, paano ka na-aksidente noon? Mahina kong tanong habang magkayakap kaming nakahiga sa kama. Nakahilig ang pisngi ko sa dibdib niya at nakadantay ang isang braso ko sa katawan niya, habang yung binti ko ay nakapatong sa mga hita niya. Nakapulupot naman sa akin ang isa niyang braso habang pinapasadahan ng kanyang mga daliri ang balat ng braso ko. Pagkatapos naming kumain ng hapunan at maglinis ng sarili ay dumiretso na kami ng higa. You weren't drunk that night, right? Dagdag katanungan ko. Though I've seen the CCTV footage of that said accident, gusto ko pa ring malaman kung papaano. Kung hindi ba niya napansin yung biglaang paglihis ng sasakyan tungo sa direksyon niya, o may ginagawa siya nun sa loob ng sasakyan na maaring umagaw sa atensyon niya mula sa kalsada. Natatandaan ko na mabagal lang ang takbo ng sasakyan niya based doon sa napanood ko. And that video did haunt me. Sa loob ng 4 na taon ay paulit-ulit kong napanaginipan iyon. Halos naririnig ko rin ang tinig ni Chino na tinatawag ang pangalan ko sa tuwing napapanaginipan ko. I wasn't, tugon nito. And I don't know how it happened because it happened so fast. All I could recall was that I was already sitting inside the car with my head on the roof.
Mahina itong tumawa na parang nakakatawa talaga iyong nangyari sa kanya. So, you were still aware of your surroundings at that time? Yuzi ko. Yeah, I was still aware. And I could still clearly remember the fear I felt before I passed out. Fear. Ulit ko na tinangwan niya. Did you thought that you were going to die that night? Lumunok ako dahil ako ang nakaramdam ng takot ngayon. Alam kong matagal na iyon at nandito naman siya ngayon. Maayos na ang lagay niya at buhay na buhay siya, ngunit kapag sumasagi sa isipan ko na muntik na siyang mawala sa akin. Matinding lungkot ang bumabalot sa akin at kakaiba ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. I felt fear, but not because I was about to die. You already killed me when you chose to end our relationship. He chuckled softly. The fear I felt at that moment was for you. Sumanghap ito. I was so scared that they might blame you for what happened to me, or you might blame yourself. I got scared by the thought of leaving you alone. Hindi ako kumibo at nanatiling tahimik. Mayroong lampara sa may lalamunan ko na bigla na lamang nabuo. I don't even know which saint to call, pagpapatuloy niya. I was also begging death not to take me yet cause you might still need me to do your mathematical homework. Hinampas ko ang balikat niya na ikinatawa niya. Mahigpit akong yamakap sa kanya at kahit na gusto kong makita ang hitsura niya ay hindi ko siya magawang tingnan. Alam mo bang ikaw ang unang hinanap ko paggising ko? Pahayag nito. Ramdam ko rin ang hinanakit sa tinig niya na dahilan ng biglaang pag-iinit ng sulok ng mga mata ko. Umiling lang ako bilang sagot dahil alam kong mababasag ang tinig ko anumang sandali kapag nagsalita ako. Ngayon pa lang namin napag-usapan ang tungkol sa mga nangyari sa kanya noon, at hindi ko akalain na ganito pala kabigat. Mom and Dad lied to me, kwento pa niya. They would always say you're just at home, waiting for me to wake up every time I asked them about you. Pero putang ina, ibang bahay na pala yung tinutukoy nila. Malakas itong humalaklak. Kinagat ko ang ibabang labi ko nang maramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa gilid ng ulo ko. Matinding pagpipigil rin ang ginawa ko para lang hindi ko mapakawalan ng hikbi na gustong lumabas mula sa bibig ko. Nahihirapan akong tanggapin sa sarili ko na ako ang nasa isip niya noong gabing maaksidente siya hanggang sa magising siya mula sa coma. Naiisip ko noon na ang selfish niya dahil pakiramdam ko ay sarili lang niya ang iniisip niya, ngunit ngayon ay napatunayan ko na hindi. Ako yata ang naging makasarili noon dahil hindi ko yata na i-consider ang nararamdaman niya. O hindi talaga. Bakit hindi ka naghanap ng iba? Halos pabulong kong sabi para lang hindi niya mahalata na umiiyak ako. Bakit ako hahanap ng iba kung pwede namang ikaw ang hanapin ko? Sumereseso ang tinig niya. Malapad akong napangiti kahit na may mga luha sa mata ko. Inangat ko ang ulo ko at tumingin sa kanya. Halata pa ang gulat sa mga mata nito nang makita ang histura ko. Siguro ay napansin niya ang mga luha ko. At bago pa siya makapagsalita ay idinampi ko na ang mga labi ko sa mga labi niya. Matamis itong ngumiti sa akin nang ilayo ko ang ulo ko mula sa kanya. Muli akong humilig sa dibdib niya habang nakayap pa rin sa kanya. Pumikit ako at pinakiramdaman ng T***K ng puso nito. Paano mo pala nalaman kung nasaan ako? Sinong nagsabi sa'yo? Tanong ko nang maalala ko yung sinabi niya na pinupuntahan niya ako sa probinsya ngunit hindi lang siya nagpapakita. At isa pa, alam niya mismo ang location ng bahay namin dun kaya imposibleng walang nagsabi sa kanya. It was Joseph, natatawa niyang sabi. Muli akong nagangat ng ulo para matingnan siya. Joseph, ulit ko. Alam ni Joseph kung nasaan ako. Paano niya nalaman? Sunod-sunod kong tanong no. Hindi rin alam ni Joseph. Kumunat ang noo ko habang nakatingin sa kanya dahil bigla akong naguluhan. You know that he likes your sister, right? Doreen. Sinabi ni Doreen. No, iling niya. Joseph loved to stalk your sister's social media account. Noong birthday mo. I think it was your first birthday with them. Doreen posted a picture of you blowing out the candles on your cake with a birthday message in the caption. And mistakenly leaving her location on. Really? Hindi makapaniwalang sabi ko. Joseph was just fast enough to screenshot it, and then he sent it to me. Doreen deleted her post after a couple of seconds, paliwanag nito.
Siguro naramdaman niya na ini-stalk siya ni Yusef. Tumawa ito sa kanapailing. Mag-a-appear ba ang exact location namin? Hindi naman, di ba? So, paano mo natunton ang bahay namin doon? Tinaasan ko siya ng kilay. By asking people, baby. Ngumisi ito. Your dad's quite famous in that area, ha? Hindi ako masyadong nahirapan sa paghahanap sa'yo. Commandant ito sa kamalapad na ngumiti. At para akong kiniliti dahil sa kindat at ngiti niyang iyon. Itinago ko ang mukha ko sa may leeg niya at halos ay patong ko na ang sarili ko sa kanya. Ipinahinga naman niya ang kamay sa may balakang ko, habang iyong isa niyang braso ay ginawa niyang unan. Ilang beses ka na bang pumunta doon? Tanong ko. Countless of times, diretso niyang sabi. I was also there during the entire ceremony of your graduation. Muli akong nagangat ng ulo sa marahas na paraan dahil sa sinabi niyang iyon. Biglang kumabog ang dibdib ko at naalala ko yung picture ng mga fontanilla na ipinakita sa akin ni Doreen na naka-upload sa social media noong nag-celebrate rin sila ng graduation nila Rian at Yvette. Sino wasn't there in that picture? Di nga, gulat kong sabi. I was there, watching you from afar. Nakaramdam ako ng kilati nang bigla niyang ilihis ang buhok na tumatakip sa tenga ko. Kinapapa niya ang earlobe ko. Binigay ba noong bata yung regalo na pinapabigay ko sa'yo? Anong regalo? Wala akong natanggap na regalo galing sa'yo, no? Umirap ako, pero malakas ang kutob ko na iyong pares ng hikaw ang tinutukoy niya. Ramdam ko na sa kanya galing ang mga yon. Pagkakita ko pa lang sa mga disenyo noong ipakita ni Doreen, si Chino na kaagad ang pumasok sa isipan ko. Really? Aniya sa gulat na tinig. Hindi binigay sa'yo. Those were earrings. Inabot ko doon sa batang bisita nyo na nandoon sa bahay nyo. May panghihinayang ang tinig nito. Anong hitsura? Maangkong tanong. Similar to the design of the bangle bracelet I gave you on your 18th birthday, and the promise ring I gave you on my birthday. Tumawa ako at napakayakap sa kanya dahil tama ako sa hinala ko. Siya lang ang kilala kong magbibigay sa akin ng may ganong disensyo. Nasa akin sila, pahayag ko habang nakahilig ang noo ko sa pisngi niya. Hindi ko lang sinusuot kasi akala ko, galing sa ibang tao. Pero may kutob na ako noon na galing yun sa'yo. Ngumiti ako. Wedding ring na ang susunod kong ibibigay sa'yo. Hinawakan niya ang mukha ko para iangat ang ulo ko. Kasama na ang pangalan ko at buong pagkatao. Humalik ito sa mga labi ko kaya napapikit ako habang may malapad na ngiti sa mga labi. Masusi kong pinakikinggan ang bawat salitang sinasabi ng officiant sa harapan namin dito sa loob ng VIP room ng isang kilalang restaurant. Hindi rin mabura-bura ang ngiti ko sa mga labi kapag napapasulyap sa lalaking nakatayo sa tabi ko. He looks just like a dream wearing white collar long sleeves and black pants. Ang gwapo-gwapo niya kahit na side profile lang ang nakikita ko, at ang linas-linas niyang tingnan. Napaka-peaceful ng histura niya na parang hindi siya kinakabahan at pinagpapawisan kanina habang hinihintay namin ang pagdating ng city judge na mag-o-officiate sa kasal namin ngayong araw na to. Although it took us a month to file for a marriage application and book an officiant, the important thing is that we are here now, and in just a few minutes, I will be a Fontanilla again. Shino Alarix Mrs. Fontanilla. At kahit na kami lang dalawa lang ang makakaalam noon at itong nagkakasal sa amin ngayon, masayang-masaya pa rin ako. Hindi man katulad ng ibang kasalan itong kasal namin, sa mata pa rin ng Diyos at sa mata ng batas ay mag-asawa na kami pagkatapos nito. Having pledged your fidelity to one another, salaysay ng officiant na lalong nagpalapad sa mga ngiti ko. To love, honor and cherish one another in the presence of this gathering and by the authority vested in me, it is my honor to now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Nang humarap kami sa isa't isa ni Chino ay halos parehong mapunit ang mga bibig namin dahil sa sobrang laki ng mga ngiti namin. Humawak ito sa bewang ko, samantalang ako naman ay kumapit sa may balikat niya para dampian ng halik ang isa't isa bilang mag-asawa. We are finally married. Masayang anunsyo ni Chino nang magpaalam na ang officiant na aalis na pagkatapos naming kumain. We are, baby, wika ko saka ipinakita ang wedding ring na nakasuot sa ring finger ko kasama ng promise ring na bigay niya noon. So where do you want to go for our honeymoon? Tumaas baba ang mga kilay nito sa kapakomandat.
Mahina akong natawa sa kanapailing ng maglaro ang isang maruming ngisi sa mga labi niya. Sa bahay, wika ko. Kasi may pareho tayong trabaho bukas. Inangat ko ang kamay ko at dinala sa pisngi niya para haplasan siya doon. Pumikit naman ito sa kahinawakan ng kamay ko. Alam ko naman na kahit kasal na kami ngayon ay magkakaroon pa rin kami ng mga problema. Mayroon pa rin kaming mga bagay na pagtatalunan at hindi mapagkakasunduan. Pero sana ay hindi magbago ang nararamdaman niya para sa akin kahit na anuman ang mangyari. Mayroon kasing mag-asawa na kahit na matagal ng kasal, nagkakahiwalay pa rin. Sana ay hindi mangyari sa amin ang ganon. Alam ko namang mahal ako ni Chino. Sobrang mahal ko rin naman siya kaya nga ginusto ko nang magpakasal kami kahit na kung iisipin ay napakabilis. Ayoko nang humiwalay pa sa kanya kahit na ano pa ang mangyari. Kaya ko na rin piniling itago itong pagpapakasal namin ay para wala nang tumutol. Alam ko naman na may hindi pa sasang-ayon sa gusto naming ito, at para maging madali para sa amin, sinikreto namin sa pamilya namin. You are so beautiful even though you're only wearing a simply white dress, nakangiting puri ni Chino nang makauwi kami sa condo unit. Mas ginusto na naming umuwi na pagkatapos namin doon sa restaurant kaysa sa pumunta pa sa kung saan. Dito na lang namin itutuloy ang selebrasyon ng kasal namin kasabay ng honeymoon. Lumakad ako palapit sa kanya at tumayo sa mismong harapan niya habang nakaupo ito sa gilid ng kama namin. Yeah, but I was actually waiting for you to strip it down for me, nang aakit kong sabi. Kinagat nito ang ibabang labi niya sa kamabilis na tumayo. Humawak ang mga kamay niya sa magkabilang bewang ko at hinapit ako lalo palapit sa kanya para idikit ang katawan nito sa akin. Marahan niyang tinaniman ng halik ang mga labi ko na tumagal lang ng ilang segundo. Nang humiwalay ito ay tikom ang bibig niya habang nakangiti. You don't have to tell me cause that's what I will do. The hairs on the back of my neck almost stood up because of his bedroom voice. I hear that every day but now it seems strange. The heat in my body sprung to life, and sure, he could turn me on just by using his damn voice. Muli niyang hinagkan ang mga labi ko, at lumipat ang mga kamay niya sa may balakang ko para lalo pang idikit ang mga katawan namin sa isa't isa. Humawak ako sa magkabilang balikat niya hanggang sa tuluyan ko nang ipulupot ang mga braso ko sa likuran ng batok niya. I felt his hands crawl up my back until he was able to pull down the zipper of my dress. Hinalas ko ang mga braso ko sa may batok niya habang patuloy pa rin naming sinisiil ng halik ang isa't isa. Isa-isa kong tinanggal sa pagkakabutones ang suot niyang long sleeve, habang siya naman ay sinusubukan ng ibaba ang sleeve ng suot ko. His lips went down to my jawline until they reached my neck. I gasped when his kisses came down at the same time as he slowly took off my dress. Chino went down little by little while continuing to plant kisses on my chest, down to my stomach. My breathing became rough, and I could almost close my eyes and cling to his hair because of the tickle caused by his lips and tongue. With each second that goes by, the burning desire to have him inside me intensifies. When Chino finally got the dress I was wearing down to my feet, I voluntarily stepped out of it. Muli itong tumayo para ay pantay ang sarili sa akin. Muli rin niyang inangkin ang mga labi ko na malugod kong tinugunan. I lost myself for a moment that I couldn't even remember how he got me on the bed, savoring my wet core while I was loudly moaning his name. He raised his head after he finished kissing me down there. I could clearly see him licking his upper and bottom lips as if scraping my arousal fluid left on his lips. And I was almost surprised to see him still wearing his long sleeves and pants. I quickly lifted my body and immediately removed his long sleeves out of him. I unbuttoned the pants he was wearing and then lowered the zipper. I feel so sore and swollen while sitting in front of my desk in the office. Hindi rin ako komportable kapag matagal akong nakaupo, pero naninigas naman ang mga binti ko kapag tumagal ako sa pagkakatayo. Na baliw na nga siguro kami ni Chino ng tuluyan kahapon na halos malaibot namin ang buong tinitirahan namin sa tuwing makakaramdam kami ng init. Kung saan karni inabutan, doon namin gagawin. At ngayon ay pinagsisisihan ko na nagpadala ako sa tawag ng laman ko. Halos hindi na ako makatayo kaninang umaga dahil sa bigat ng katawan ko.
Bukod pa dun, labag na labag sa kalooban ko ang pagpasok ngayon sa trabaho. Kung hindi lang talaga ako takot na baka masisante ako, hindi talaga ako papasok. Tsaka, baka isipin ni Ma'am Thelma ay inaabuso ko ang kabaitan niya sa akin. Wala nang ang tanong-tanong at basta na lang niya pinirmahan iyong 2 araw na ni-file kong leave para sa sikretong kasal namin ni Chino kahapon. Hindi ko na nga sinabi sa kanya ang eksaktong rason kung bakit. Ang sinabi ko na lang ay kailangan kong umuwi sa probinsya at may aasikasuhin dun sa university kahit na wala naman talaga. Hinimas ko ang mga hita ko saka pumikit habang naghihintay ng oras. Ilang minuto na lang naman ay makakauwi na ako. Ipapamasahe ko talaga tung buo kong katawan kay Chino. On second thought, huwag na lang. Baka ibang pagmamasahe ang gawin niya. Ayla, hintayin mo ako, bathroom lang saglit. Nagmamadaling wika ni Eloisa saka na naglakad palabas ng office. Inayos ko ang table ko, at pati na rin ang sarili. Kinuha ko ang maliit na salamin para suriin ang mukha ko. Napangiti ako nang makita na kahit mukha akong haggard ay glowing pa rin ako. Ba't hindi pumasok si Princess? Tanong ko kay Eloisa habang naglalakad kami palabas. Siya kasi ang nagmo-monitor sa attendance ng mga employee sa production, at pati na rin sa amin. Sa kanya sila nag-i-inform kapag hindi sila nakakapasok o makakapasok. Masama raw ang pakiramdam, simpleng tugon nito na tinanguan ko na lang. Nang magpaalam itong pupunta na sa parking space para kunin ang motor na service niya ay dumiretso na ako palabas sa company premises. Bumusina si Eloisa nang madaanan niya ako sa may waiting shed habang naghihintay ng jeep. Kumaway ako sa kanya saka tumango hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Mabuti pa si Eloisa, marunong mag-drive ng motor. Kahit daw 4 wheels ay kaya niyang maniobrahin, samantalang ako, si Chino lang ang natutunan kong i-drive. Pinilig ko ang ulo ko at mahinang natawa sa naisip kong iyon. Ma'am Ayla, rinig kong tawag ng isang tinig ng lalaki. Mabilis akong lumingon sa gawin niya at nakita ko si Froilan na naglalakad tungo sa kinaroroonan ko. Walang OT. Ngumiti ako sa kanya nang umupo ito sa may tabi ko. Hindi naman siya ganun kadikit sa akin kaya okay lang. Tsaka, mabait naman itong si Froilan at maayos namang makitungo sa amin. Kahit na mas matanda siya ay ramdam mo pa rin ang respeto na ibinibigay siya akin. Madalas rin namin siyang makasama kapag lunch lalo na kapag morning ang shift nila. Nakakabiruan ko na rin sila kapag pumupunta sila sa office. Pero kahit ganon, alam pa rin nila ang limitations nila. Wala, ma'am, tugon nito. Kanina ka pa dito. Wala pang huminto na jeep. Sunod-sunod niyang tanong. Wala pa nga, 15 minutes na yata akong naghihintay dito. Hindi kasi ako masusundo ng asawa ko ngayon dahil kailangan daw niyang mag-overtime para matapos iyong report na ginagawa niya. Sinabi na kaagad niya sa akin iyon nung tumawag siya kaninang lunch break para hindi ko na siya hintayin pa. Mag-trike na lang kaya tayo, ma'am. Baka mamaya pa may pumarada dito, alok nito. Sandali akong nag-isip dahil hindi naman ako nagmamadali, at papayag na sana nang bigla kong marinig ang ringing tone ng phone ko. Agad ko yung hinalughog sa bag at nakita ang pangalan ng asawa ko. Are you already at home, baby? Or not yet? Entrada nito. Not yet, baby. I'm still here. Wala pang jeep, pahayag ko. Bakit? Hintayin mo na ako dyan. Pa-out na ako. Matamis akong napangiti sa narinig ko. Ma'am, ayan na ang jeep, biglang anunsyo ni Froilan kaya napatingin ako sa kanya. May kasama ka dyan? Tanong naman ni Chino sa kabilang linya. Tinakpan ko ang speaker ng phone ko para kausapin muna si Froilan, mauna ka na. Sasanduan ako. Ngumiti ako sa kanya saka tiningnan ng pumaradang jeep sa tapat namin, ay narinig kong tawag ni Chino. I'm here, imporma ko at sa kanya na itinuon ang atensyon ko, nakasabay ko lang dito yung isang empleyado sa production, paliwanag ko pa dahil nahihimigan ko na ng konting selos sa tinig niya. Nakita ko ang pagtayo ni Froilan sa sulok ng mata ko pero hindi ko na siya pinansin. Nakaalis na rin ang jeep sa harapan ko. Okay, baby. I'm about to go. See you. Paalam nito. Drive carefully. Bye. Nang matapos kaming mag-usap ay halos magulat ako nang mapansin na nakatayo si Froilan sa may tapat ng basurahan habang naninigarilyo. Akala ko ay sumakay na ito doon sa jeep na umalis kanina.
Hindi ka pa sumakay dun. Tak ang tanong ko. Ipinakita niya ang sigarilyo na nakaipit sa pagitan ng index at middle finger nito kaya tumango na lang ako. Boyfriend mo, ma'am. Yuzisa nito nang bumalik sa tabi ko. Layong kausap mo. Oo, tumatango kong sabi. Gusto ko mang sabihin na asawa ko pero ayoko munang ibulgar dito iyon. Wala pa rin naman akong balak gamitin ang apelyido ni Chino. At alam naman niya iyon. Okay lang rin naman daw sa kanya dahil wala pa naman kaming pinagsabihan tungkol sa kasal namin. Habang naghihintay sa pagdating ni Chino ay nakipagkwentuhan muna ako kay Froilan kahit na medyo nagtataka ako dahil ilang jeep na ang dumaan ay hindi pa rin siya sumasakay. Wala si Ma'am Princess, no? Biglang singit nito. Ma'am, masama raw ang pakiramdam, pahayag ko. Sabi nga niya kagabing kausap ko. Mabilis ko siyang nilingon habang nakataas ang dalawang kilay. Ayokong mag-isip at bigyan ng mali siya ang sinabi niyang iyon ngunit hindi ko maiwasan. Siguro ay mayroong something sa kanilang dalawa dahil madalas naming mapansin ni Eloisa na kapag kasabay namin sila, nag-iiba ang aura ni Princess. Iba rin yung mga ngiti niya at tingin kapag kausap niya itong si Froilan. Ah, nakakausap mo, tumatango kong ulit. Ayokong mahalata niya na may naiisip akong kakaiba sa kanilang dalawa. Ayoko ring magtanong dahil baka isipin pa niya na napakausisere ko. Oo, nakangiti niyang sagot. Magkaklase pala kayo dati, no, ma'am? Naitanong ko sa kanya kagabi. Tumaas ang mga kilay ko habang nakatingin sa kanya. Bigla kong naisip na baka may nabanggit si Princess tungkol sa mga nangyari noon. Pero sa tingin ko ay hindi naman gagawin ni Princess iyon. Kung may balak lang siyang gawin iyon, matagal na niyang sinabi sa mga kasama namin ang tungkol doon. Pero hanggang ngayon ay wala pa namang nakakaalam sa mga kasamahan namin na ampun ako at nagkaroon kami ng relasyon ng naging kapatid ko. Ah, yup, pero lumipat ako ng school bago mag second year college, kwento ko, sabi nga niya, aniya. Pareho kaming nahinto sa pag-uusap nang may muling pumarad ang jeep sa tapat namin. Kumunat ang noo ko nang hindi kumilos si Froilan para sumakay. Hinintay lang niya na umalis iyon. Ba't hindi ka pa sumakay? Curious kong tanong. Samahan na muna kitang maghintay sa susando sayo. Wala kang kasama dito kapag umalis ako. Tipid itong ngumiti saka tumingin sa unahan. Nangunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Pilit na lang akong ngumiti nang muli niyang ibaling ang tingin niya sa akin. Mabilis akong tumayo nang mamataan ko ang pagparada ng pamilyar na sasakyan sa kabilang gilid ng daan. Agad akong nagpaalam kay Froilan at hindi na hinintay pa ang sasabihin niya dahil lakad-takbo na ang ginawa ko patungo sa sasakyan ni Chino. Hi! Bati ko nang makasakay ako sa loob. Hey! Ngumiti ito saka inangat ang sarili para humalik sa mga labi ko. Sino yun? Tinuro niya ang lalaking nakaupo sa may waiting shed na nakatingin sa gawin nitong sasakyan. Ah, si Froilan. Line leader yan sa production, nakangiting sabi ko. Hindi na ito muli pang nagtanong saka na pinaandar ang sasakyan paalis. Pagdating namin sa unit ay kaagad akong humilata sa kama kahit na hindi pa ako nakakapagbihis. What's wrong, Ayla? May pag-aalalang tanong ni Chino habang hinuhubad ang polo shirt niya. My body aches, sumbong ko sa kadamapa. Your whole body. Tumango ako. Do you want me to massage you? Alok nito na hindi ko tatanggihan. Yes, please. I groaned dramatically. Naramdaman ko ang paglapit niya kaya umusog ako ng konti para bigyan siya ng pwesto. Umupo ito sa tabi ko at napakagat na lang ako sa ibabang labi nang sinimulan niyang i-massage ang likuran ko hanggang sa may balakang. Pabalik-balik ang mga kamay niya dun at kapag pinipisil niya ang magkabilang balikat ko ay hindi ko maiwasang hindi matawa dahil nakikiliti ako. Saan pa ang masakit? Tanong pa niya habang minamasahe ang likuran ng magkabilang hita ko. Lahat, ungol ko habang nakapikit na dinadama ang galaw ng mga kamay niya. Lay on your back, utos nito na agad kong sinunod. Do you want me to take off your pants so I can massage your legs and thighs properly? Idinilat ko ang mga mata ko at mapanuri siyang tinitigan. Itinaas naman niya ang mga kilay habang hinihintay ang magiging sagot ko. Massage lang, ha? Paalala ko. Ako na ang nagtanggal sa pagkakabutones at pagkakazipper ng pantalon ko. Si Chino naman ang humila pababa, hanggang sa matanggal niya iyon. Kinuha ko ang kumot para itakip sa almost naked kong sarili.
Narinig ko naman ang malakas na palatak ni Chino. Huwag mong sabihin na nahihiya ka pa. Sarkastiko nitong sabi saka tinabig ang kumot paalis sa lower part ng katawan ko. Inirapan ko na lang siya at hinayaang masahihin ang mga hita ko, pababa sa mga binti. Yes, baby, that's right, hindi mapigil ang sabi ko nang bahagya niyang diniinan ang pagpisil sa parte ng mga hita ko na malapit sa tuhod. Malakas kaming nagtatawa ng magpipinsang babae dito sa kwarto nila Diana. Sabado ngayon at nag-aya ang mga fonte nila para sa isang dinner mamaya. Umuwi kami ni Chino sa bahay nila mami kagabi, katulad ng bili niya noon sa amin na sa kanila kami every weekends. Pero dahil nga sa biglaang pagyaya nila Tito Juancho, nandito kaming lahat ngayon sa bahay nila. Iniwan namin ang mga elders sa may sala, at ang mga boys ay piniling doon sa garden mag-usap-usap habang umiinom. May konting kaba pa rin akong nararamdaman kahit na alam na ng mga pinsan namin ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Chino. Hindi pa kasi alam ng mga tito at tita namin ang tungkol dun, ngunit sa tingin ko ay napansin na nila iyon noong dumating kami dito. Magkahawak kamay kasi kaming nagpakita sa kanila. Hinayaan ko lang rin siyang lumapit-lapit sa akin kanina, at kung minsan ay humahalik pa siya sa ulo ko noong nandoon pa kami sa garden kasama nila. Hindi ko siya itinataboy o pinapalayo kahit na nakikita nila. Wala na talaga akong balak na itago ang relasyon namin sa buong pamilya niya, layong about lang sa kasal na kami siguro, oo. Kahit kila mommy ay hindi pa namin sinasabi iyon. Kahit nga si Dada at ang mga kapatid ko ay wala pang ideya tungkol doon. Ang alam lang nila ay nagsasama na kami ni Chino. Kahit ang mga pinsan namin ay alam nang nagsasama na kami. Wala rin naman silang pagtutol sa amin. Nagplano pa nga silang pumunta doon at doon makitulog. Ikaw, Ayla, ha? Biglang bilang sa akin ni Diana. Baka mamaya, mabuntis ka na. May pananakot ang tinig nito. Napanguso ako sa kamatipid na napangiti. Wala namang problema kung mabuntis ako. Hindi naman ako takot na mabuntis. Ang ayoko lang talagang mangyari ay mabuntis ako nang hindi pa kami kasal. Pero ngayon nakasal na kami. Okay lang sa akin. Kaya nga sa tuwing mag-aaya si Chino ay hindi ko siya tinatanggihan. Kasal muna bago bata. Sermon ni Amara habang matabang na nakatingin sa akin. Sumbong kita sa kuya mo. Banta pa nito na ikiagulat ko. Close kayo. Tinasaan ko siya ng kilay. Slight. Ipinakita niya ang konting gap ng thumb at index finger nito na parang sinasabi na ganon lang sila ka-close. Lamabi ako habang nakatingin sa kanya. Inasar-asar naman siya ng mga kasama namin dito. Tinulak-tulak pa siya ni Rian na parang barkada lang niya. Bigla tuloy akong na-curious kung nakakausap ba niya ang kapatid ko. Sabagay, hindi naman niya sasabihin yun kung hindi. Mag-uusisa na sana ako ngunit hindi natuloy nang may kumatok sa pintuan sabay binuksan iyon. Pareho-pareho kaming napatingin dun, at nakita si Chino Alaric na nakahawak pa rin sa doorknob habang nakapamulsa ang isang kamay sa shorts na suot niya. Bye! Tawag nito sa malambing na tinig habang nakatingin sa akin. I unconsciously bit my bottom lip. Pinigilan ko rin ang sarili ko nang umiti ng malapad. May kakaibang kilig akong naramdaman kahit na ni-shortcut niya ang endearment namin. Hindi naman niya madalas gamitin iyon dahil palaging buo ang baby niya kapag tinatawag ako, pero kapag bye lang ang lumalabas mula sa bibig niya, iba ang epekto sa akin. Kahit asawa na niya ako at nagawa na namin ang lahat, nanunuot pa rin ang kilig hanggang sa loob ng mga buto ko. May sasabihin lang ako saglit. Iminuwestern niya ang ulo na parang sinasabing lumapit ako. Napuno ng hajihikan at pangangantsaw ang buong kwarto ni Diana. Bahagya akong nakaramdam ng hiya ngunit isinantabi ko iyon. Bumaba ako sa kama at naglakad palapit sa asawa ko. Niluwagan naman niya ang pagkakabukas ng pintuan sa katumabi para makalabas ako, ano? Mahina kong tanong sa medyo nahihiya at kinikilig na tinig ng may sarado na niya ang pintuan. Tumaas ang mga kilay nito saka pangumiti ng may pang-aasar. Inirapan ko siya sa kainis Miron. Nagpapasama lang sandali si Ryan sa bayan. Babalik rin kami agad, paalam niya. Okay. Ba't ka pa nagpaalam? Si Ryan naman ang kasama mo, pahayag ko. Humawak ito sa magkabilang bewang ko saka ako hinapit palapit sa kanya. Napahawak ako sa dibdib niya nang makailang ulit niyang taniman ng mga halik ang mga labi ko.